Hey, what's up, guys? Come on, let's talk. Hi, what's up mga chong? At welcome po dito sa ating channel at sana po tayo lahat, lalo na dyan sa Pilipinas, ay nasa maganda at mainit na kalagayan. Pero ingat lang po tayo mga chong, mga Pinoy at dating iinom po tayo ng tubig, no? And huwag na po tayo magpababad sa araw, lalo na yung mga anak natin. Iiwas na po natin. And don't forget the towel too. Okay? Alright. At syempre po, no? Ay binabati ko rin po ang mga bago nating subscribers. Maraming salamat po sa pagtitiwala nyo sa akin at kayo po ang dahilan kaya tayo nandito. At sa mga hindi pa, dumadaan lang at nanonood at nagla-like, tuloy nyo na. Subscribe and then subscribe. Ano ba yun? Pambira. And then mag-comment ko yung, alam nyo maganda yung mag-comment kayo, no? Alam nyo, this channel is for everyone, no? Positive, negative, neutral, o who give an S, no? So, open to to. Hindi tayo katulad ng ibang mga vloggers dyan na pagka hindi nila gusto yung comment, binablock nila. Okay? At para alam niyo na mapili namin kayo ni Finas Expose and then we can comment and react to your comments. So, go lang, no? All right. At syempre, sino pa? Ang ating po mga kaibigan sa buong mundo, ang OFW. Yun. Tayo po ang ating mga chong diyan, magandang umaga, tanghali, gabi, no, madaling araw. We don't know what you guys doing. At syempre, hindi natin alam ang oras nyo. Ang akin lang advice sa inyo, no? Always drink water. Oh, kita mo yan ha. Hindi, ibig sabihin, alam nyo, ganun talaga eh. Tayo naman yung mga OFW, puro mga trabaho lang yan. Wala nang iniisip na pahinga. Kaya tubig na lang, no? Para at least makatulong po ng konti kahit pa paano. Okay? So sa mga OFW, salute ako sa inyo. Alright. Okay, let's continue now. And then, one of the vloggers, no? Ito po si Miss Sas, ay nag-post at kaya gusto ko pong mag-react. Yan. Sabi po ni post, ano ba yun? Ni Sas for the Motherland, sinisita na ngayon ni BBM ang mga policies ni Duterte. Na sinabi niyang ipagpapatuloy niya. Continuity ika nga. Gano'n naman pala. Bakit ka nakipag-tandem kay Sara? What the fuck? That's right. Okay, react tayo dyan. Alam niyo kasi, Miss Sas, nabudol tayo. Yan po ang nangyari sa atin. At and we know, no. Alam niyo magtapatan na tayo lahat, no. And I don't give an S sa mga ensamada vloggers, mga bayad na troll, bayad na vloggers. I don't care, no. Pero talagang ginamit lang talaga ang Duterte. Ginamit lang talaga si Vice President Sara. Na dapat talaga siya ang presidenteng tunay. It's just so happen ang ating po Vice President ay hindi power grabber. Simple, beautiful, at mabait, at puro trabaho lang. And we know that. Yan ang credit niya, no? Even though ang mga ensamada vloggers, mga Twitter troll, no? Yung mga bayad, ang sinasabi, 125 million. Nasaan yun? Pagkakatiwala mo pa ba yan? 125 million? Hindi ba naman tanga tong mga to? Hindi nila inaalam saan galing ang 125 million at hindi nila pinanood ang explanation ng DepEd sa Congress. Puro 125 million. No? Kaya yun ang ibig ko sabihin. Pero wala tayong magagawa eh. Hindi naman lahat talaga pabor kay Vice President Sara. Konti lang yan, ika nga. Hindi naman yung milyon, pambira naman kayo. So, pagbigyan nyo na. Karapatan nila yan. At baka natatakot ng mga gurgur pag kumontra pa. Alright. Anyway, ang ating pong pag-usapan ngayon mga chong is yung mga sagutan nila BBM at saka ni Tatay Digong. Alam niyo kung bakit? Kasi kung iisipin nyo, sa interview nila, ay aalamin nyo kung sino ba talaga ang tao na nagsasabi ng totoo o yun talagang sabihin natin na may make sense. Kasi sa panahon ngayon ng BBM administration, itong current administration na to, ay parang puro drama effect na lang. Diba? Noong una, hindi sila nagsasalita. Dahil sabi nga nila, less talk, less mistake. Ngayon, dahil sa sila na medyo naiipit na, nangyayari na hindi dapat mangyari, ang mga tao ay nagdi-demand ng drug test, ay talagang they have to talk. But anyway, this is not beyond or different vlog. This is about the West Philippine Sea or yung mga nangyayari ngayon sa China, US, Philippines, kung saan naiipit tayo. I really don't wanna react on this, pero may nagsabi na sa akin, ano masasabi mo? Siyempre, I respect that. And para sa akin, I wanna be neutral, no? Kasi nga naman po, nandito tayo sa US. At ang China, wala naman talagang wala naman silang
parang bitterness, no? Pagdating sa Pilipinas. Ang tagal-tagal na ng mga China. Bata pa ako, kaya nga may Chinatown dyan eh. But anyway, dahil po sa mga pauso ng mga hinayupak ng mga tauhan nitong si BBM, kaya nauuso na naman, nandiyan na naman yung mga trending na pro-China, pag China, tanggalin, no? Yan nga ang ginagawa kay Sara Duterte ngayon, na kesyo hindi raw nagko-comment, no comment, ginawa nilang trending. So, yun lang ang pwede nilang sabihin sa ating Vice President. They cannot call her corrupt. May nagsasabi, 125 million, corrupt. Nasaan? Diba? In-explain na po sa Congress. Diba? Pero, yun pa rin ang pinipilit niya. Iyon, 125. No comment. 125. No comment. Diba? Ito yung mga taong talagang, you can tell na mahina ang ulo at wala talaga silang, yung pagiging mind, parang yung imagination kung ano talaga yung nangyayari. Basta kung ano na lang yung trending sa Twitter, sa Facebook. Tira na, comment na, 125 million. Minsan nga may nakikita ko dun 125 million, saan mo nilagay, ganyan. Diba? Pero, kung sinagot ko, wala naman siya masagot. So, ito lang yung mga tipo mga tao, nakikisakay lang. Hindi sila seryosong tao na talaga masasabi mo na they really research, they really analyze before they talk or comment. Diba? But anyway, balik tayo dito kay Budol. Tayo BBM, no? Puro kasi budol ng tawag eh. Minsan bangag. Yan. Itong taong to, no, ang current administration ay nagde-dare na ngayon against the past administration. Parang ang ginagawa niya is turo-turo na, no? Kasi nga naiipit na siya sa mga drug test, drug abuse, raid, yung mga ganon. Kaya they have to do at parang tactics, no? Para maano. Kasi ang Pilipino kasi hindi naman lahat ng mga Pilipino vloggers o may pakialam sa politika. Basta ang gusto lang nila, work, kumita, magkaroon ng pera, pauwi sa bahay. That's how we are. No? Kaya itong mga to, ginagamit nila para isisi sa past administration. Now, base sa mga interview nila, yun nga sabi ko sa inyo, you have to balance it and then analyze. Hindi yung porket pro Duterte ka o pro BBM ka, yun na agad. Ako inamin ko, pro Duterte ako. Siyempre, dahil supporter ako ni VP Sara. Pero ibig sabihin, kung mali naman si Tatay Digong, I will react to that. Pero if you listen to his speech or words and then you analyze it, malalaman mo kung sino talaga dito ang mukhang tanga, di ba? Anyway, panoorin natin muna ang interview ng ating presidente. In that way, maintindihan nyo. And I'm pretty sure nakita nyo na to sa ibang social media about this. At syempre sa mainstream, syempre, BBM yan, no? Pagka Duterte yan, hindi nila ilalagay yan sa social media, sa mainstream media. Now, let's watch it. Reaction lang po on the supposed gentleman's agreement between your predecessor and China. BBM Do you talks, believe that diba? the supposed agreement, gentleman's agreement on the West Philippine Sea, do you believe that the supposed agreement placed our national position at risk in the West Philippine Sea? And if so, should the former president be accountable for that? Well, it turns out we don't know. It is a secret agreement. We don't know anything about it. There is no documentation. There is no record. There is no. We were not briefed when I came into office. Walang nagsabi sa amin na mayroong ganung usapan. Alright, tama naman siya, no? Wala namang papeles, walang kasulatan o walang contract or something. Tama siya doon. But why would you say it's a secret agreement agad? Siya na mismo nagsasabi. Wala namang sinasabi sa kanila ganyan-ganyan. So you're telling me na pag ako limbawa ay hindi ko sinasabi na pulboronic ka, di ba? Sasabihin mo lang parang may kausap ko iba parang secret agreement. Parang magulo eh. Magulo yung sinasabi ni BBM. So, tuloy natin. We're trying to really, up to now, because from the former Nakita niya si Bautista, parang sinasabi niya, gutom na ako, kain na tayo. Parang inintay niya, sana matapos na yung interview na to, no? Mambira ka naman, Bautista. Sana hindi ka na nasa likod, nagtago ka na lang. administration, iba-iba ang sagot eh. Sabi ng isang official, dating government official under the previous administration, there's no such agreement. Sabi naman ng isa, no, there is, and we should honor it. Sabi naman ng iba, maganda yan. Sabi ng iba, hindi maganda yan. Hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung agreement na yan. Eh, yun naman pala eh. Ikaw mismo, as a president, nako-confuse ka sa mga nagsasabi. How you going to solve this? Eh di syempre, sabihin mo sa mga tao mo na, okay, I don't want this kind of answer. I want the proper, yung final answer talaga kung ano talaga ba itong agreement na to. No? And then you're telling me na, oh, dating yung tao, ganyan. May mga tao ka dyan na dating nagtatrabaho kay Tatay Digong, pambihira ka naman. Chong. Diyan pala nagpapalusot ka na. Number 1, si Secretary Anyo na National Security Advisor. Oh. Bakit ko alam? Kasi yun ang sasabihin ni Tatay Digong. Di ba? At hindi lang yun. Marami pa na nagtatrabaho dyan unless tinanggal na Lisa Smugs, yung mga ano,
yung galing kay Tatay Digong. But the thing is, ito nga yung deal sa China. So, syempre parang involved na rito yung military. Okay? But kung ay ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, ay mahirap siguro sundan yung Sabi Bautista, natapos na, kakain na tayo. But anyway, bakit mo sinabi na kung yung agreement na yan ay kailangan you need to ask permission first sa sarili mong sa sarili mong territory bago ka kumilos. So you're telling me, alam mo na rin kahit pa paano, di ba? But I guess siguro yun ang iyong perception. You're not sure yet. Pero kung ako yan, as a president, I'm not gonna say that. Dapat ang sagot niya, I wanna know first the secret agreement, di ba? Parang ganun eh. But anyway, it's him, not me, di ba? kanyang klaseng agreement. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement. Si Abalos parang, tira na tayo mamaya. The territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. That is something. We still have to clear it up. We are waiting for Ambassador Wang to come back from Beijing na umalis siya, and I asked to see him. Makasikap siguro sa pagbalik na. At ipaliwanag niya, sino bang kausap mo? Sino ba talagang kausap mo? Anong pinag-usapan ninyo? Dito pa lang, sasabihin niya, si Wang agad kakausapin niya. Why not ask the people who was involved, the Filipinos, yung mga tao mismo nasa Philippine side? Hindi ko lang alam kung yung Wang na yan is sa China or Wang na yan tatrabaho sa kanya. I'm not sure. Pero it says ambassador eh. No? So, maybe baka nagtatrabaho sa kanya. Correct me if I'm wrong. But for me, huwag mo sabihin yun. Sabihin mo na lang na you're going to talk talaga sa mga taong nakakaalam na kapwa mo Pilipino. Like Tatay Digong. Diba? Or kung sino man na involved. Kasi nga, may nagsabi na hindi lang naman si Tatay Digong at saka si President Xi Jinping ang magkausap. And you need to find that out. Anong pinag-agrihan ninyo? Was this an official thing or was it a personal thing? Ano ba ito? Dahil wala kaming record. Kahit saan ka tumingin, walang record. So, Kaya nga sinasabi yung secret deal eh, pambihira na. Hindi, okay lang, biro lang. Tama naman si Bibi. sikretong ginawa lahat ito. Bakit nila ginawa? Kung gagawin man nila, ba't pa nila ginawang sikreto? Nakakapagtaka nga eh. Kaya it's not a good situation. Sir, do you plan to talk to former President Duterte about We are talking to his former officials. Maybe Oh, tinanong siya, are you planning to talk to the former President Duterte? I'm talking to why not? No. Because he called me bangag, di ba? Hindi naman. Ibig sabihin, dapat sinagot mo, yes, I will try to talk to him. Di ba? Remember, yung anak niya, vice president mo. So, kung meron man kayong naging alitan ni Tatay Digong, professionally speaking, para sa Pilipino lang, kausapin mo na. Di ba? I don't think na si Tatay Digong makikipagmatigasan yan. The way he talk, I don't think so. O kung hindi man siya kayo, o kung ayaw man siya kausapin ni Tatay Digong, andyan si Vice. I think Vice President can help you. Pero, sabi ko nga, kung talagang gusto mong gawin, marami kang magagawa. No? Marami kang way na maayos yun. Kung ano man yung secret deal na sinasabi na yun. Di ba? Yun lang yun po, Mr. BBM. not the president himself, but all his former officials. Tinatanong namin, ano ba yan? Remember, meron ka pang present na official na galing kay Tatay Digong. And it's also involved there. So don't say that. Ipaliwanag din naman sa amin para alam namin yung ginagawa namin. And we still haven't gotten a straight answer. Yun. Ang sa akin lang mga chong is the way he answered the question is parang lumalayo. No? Katulad nga ng isa, sabi nga, are you willing to talk to the former President Duterte? I'm talking to the people, yung mga kasakasama. So, what are you trying to avoid? Oh, anyway, siguro nga dahil nga meron na kayong alitan. Pero, there's the Vice President. Ayan o, Vice President. Di ba? Yan, pwede kang tulungan na siguro. Why not? For the benefits of the Filipino people? I'm pretty sure Vice President will act. Tatanong niya ng tatay niya, Papa, ano bang, ano yun? Ano ba yun? Oh. So, ang daming way. Kung talagang gusto mong tumulong or talagang ayusin para sa Pilipino, marami kang magagawa po. Yun lang naman ang akin. Hindi yung puro ka dak-dak na sabihin mo, secret deal. Eh, hindi nyo nga pa nga alam. Secret deal agad. Alamin nyo na muna. Ngayon, kung ayaw sabihin ni Tatay Digong o ayaw sabihin ng mga nakaupo pa dyan sa inyo na galing kay Tatay Digong, then you have the leverage na, ayaw nila sabihin sa akin eh. Oh, kaya pag may nangyari sa Pilipinas, hindi ko kasalanan. Yun ang leverage mo. Di ba? Totoo, kayo, user naman kayo, di ba? Oh, manggagamit kayo. Oh, ayan na, we're giving you the point, di ba? Tanungin mo talaga yung nakakaalam. Pag sinabi, ayaw ko sabihin, galit ako sa'yo. Oh, yun, may leverage ka na. Sabi mo sa tao, ayaw, mga kababayan, ayaw ng former president na sabihin kung ano yung deal nila ng China. Oh, ano sabihin ng tao? Loko to si Tatay Digong. Oh,
leverage mo na yun. But I don't think you're doing that. You don't have the push to do that. Dahil lagi kang tulog. Anyway, panoorin naman po natin si Tatay Digong sa sagot. No? Dahil ito kaganda ni Tatay Digong, sumasagot agad sa mga issue. Lalo na sa mga ganitong issue. Here we go. You know, ito ang nangyari. Yun! You better make it of record. Oh, record. Nung pumunta ako sa China, I was with Delfen Lorenzana, Yun. the DND. I was with Anyo, who was my security advisor, national security advisor. And the advisor of ni Bongbong ngayon, national security advisor. Nandoon sila lahat, Esperon, and my cabinet members, lahat sila. Ito ang opening remarks ko kay Xi Jinping. Yung makinig ka, BBM! Kunin ninyo ito. Kasi harap-harapan kami ng long table para I said, Mr. President, we would insist that that China Sea, or not the whole of it, but there is a part of the China Sea that belongs to the Philippines. That's right. And since I would want to, get savings instead of importing it from the exporting country, ako na I will dig my oil there. I just want to let you know. Ito ang sagot ni Xi Jinping. I am afraid you cannot do that. Sabi ko, why, Mr. President? Diniritso ko na siya. I will get it from that portion of the Red China Sea that belongs to the Philippines. Sabi niya, please do not do it. For the life of me. We are friends and I do not want to destroy that friendship. So what is in your mind, Mr. President? Sabi niya, because it would be in trouble. Kami dito sa kabila nakaintindo na sila. Nandiyan yung mga generals nila. Ano yung National Security Advisor ni Marcos? Nandiyan. Asking the military and the National Security Council. Kaya yung agreement na yan, kung totoo, nasabi ko na sa mga militaryan, you should not keep anything secret when you're talking about the national security. O yan, sinagot na ni Tatay Digong. Hindi naman daw sikreto yan. And yeah, it's a gentleman's agreement. Nag-usap lang sila. Alam mo yung BBM, parang basketball. Parang, kasi ang dating ng China, malaki. Siga, no? And then, halimbawa, naglalaro siya sa basketball court, sa whole court. Siya lang mag-isa. Diba? Tapos, gusto mo maglaro. Hindi ka siga. Weak ka nga eh. So, parang, ang gagawin mo, pakikiusapan mo yung siga. Sabihin mo, Chong, baka naman pwedeng maglaro ko dito sa half court. Total, ikaw lang naman mag-isa naglalaro sa whole court. Baka pwedeng ipahiram mo sa akin yung half court. Parang ganun lang. Parang ginagawa ko lang ng istorya na parang ganun ang ginawa ni Tatay Digong. Kaso, ang sabi ng siga, si China, wag na, hindi pwede. Kasi pag ginawa mo yan, magkakagulo tayo. Yun ang parang message kay Tatay Digong. Ang tanong, anong gagawin ni Tatay Digong ng time na yun? Sasabihin niya ba sa China, ganun ba? O, gera tayo, gera. Patayan na tayo. Patayan na. O, meron lang kung mga natitira pang mga bala. Yung ba gusto mo mangyari, Mr. BBM? Diba? Si Tatay Digong, parang nakipaglaro na lang siya eh. Parang, okay, well, what can we do? Parang ano lumalabas, alam mo pwede namin, alam mo na, total, meron din naman kami dyan, alam mo pwede natin gawin. Na kahit pa paano, makinabang kami. Kasi nga, amin din naman yan, but I don't want any trouble. I don't want to ruin our friendship. Yun ang mga gentleman agreement na ayaw nila magkagulo. Do you think kung halimbawa, si Tatay Digong ay katulad mo, at katulad ng mga ibang presidente, do you think gagawin niya yan para sa Pilipino? Yun ang ibig ko sabihin. Ang mga military nandyan talaga yan. Nandyan man si Anyo. He was my National Security Advisor. Advisor mo yan, Bongbong. Yup. Tanungin mo kung mayroong bang gentleman's agreement. Yun ang sinasabi ko. Alam, nung kinuha niya si Anyo bilang National Security Advisor, napalit kay yung matanda na babae, kalimutan ko na. Di ba?
bakit hindi niya tinanong? Or ang tanong ko naman kay Anyo, bakit hindi niya sinabi na, oh, Mr. President, now that I am the National Security Advisor, I just want to let you know that we had a deal, or we had an agreement with the China, and this is how what we talk about. Yun ang mga, ang daming angulo na pwede mong itanong, di ba? Kaya I don't believe na itong si BBM ginagawa niya talaga yung para malaman. Siguro naipit na lang siya sa ganyang issue kaya kailangan niya sumagot. Pero at the other side, may mga tao naman nakakaalam na pwedeng sabihin talaga sa kanya direct. Presidente siya. Oh. Ito naman si Anyo, hindi ko lang kung bakit hindi sinabi. We really don't know what's Anyo's side. No, pero tama si Tatay Digong. Ayan oh. Alam niyan. Ganun lang po 'yun. Aywan ko, ayaw kong mag-insulto. Inumpisahan mo eh. O tinawagan mo sana ako, di hindi ka makatanggap nito. Putang ina ka, hindi ka nakatapos hanggang second college ko lang. What the fuck? Me, dumaan ako sa lahat ng taga Foreign Affairs, Undersecretary Ingles, si Ambassador Terona, Obiana, si David Gapos, then si Maria Sison. Yun. Mga chong, sumagot na si Tatay Digong, and there's no secret agreement. It's just a gentleman's agreement. Parang nag-shake hands na okay, ito lang gawin natin. Diba? Parang basketball ulit. Shake hands kayo. Diba? Laro. Pustahan. Something like that. Kaya dapat dito, malinaw na kay BBM na hindi ito secret agreement. Huwag niyang ipupush na secret agreement. It was a gentleman's agreement. If you know about gentleman's agreement, Mr. BBM, alam mo na yan. Ang ibig sabihin, you know what to do. Diba? Pero again, sa akin lang, aking reaction dito, you know that there was an issue like that. Pero parang hindi ka nagpupush, parang lumalabas talaga, nagmumukha kang tanga. Diba? Parang wala kang kalam-alam. Parang hindi ka talaga nag-effort na alamin mo talaga. Diba? So, ang banat mo, secret agreement. Eh ngayon, nagsalita na si Tatay Digong. Eh sino ngayon ang pahiya? Diba? Alam naman si Tatay Digong. Eh si Tatay Digong nga, sinabi niya, hindi, kung tinawagan mo na lang ako. Yan ang problema kasi kay Mr. BBM. No? Even the president of China, he doesn't even have a line direct or something. Diba? Baka ang alam niya lang linya ay si Biden. Diba? Ang tanong, what was your secret deal with Biden? Yun ang maraming tao ngayon na nakakaintindi kung ano secret deal niya sa US. Kasi nga naman, nabalitaan ko nga at nakita ko rin sa kanya sa bigla niyang pangkambyo, I guess hindi siya mahilig sa automatic, di ba? Napakaganda niyang sinasabi niya nung una na, no, we're gonna continue this. As long as we talk to them, we're gonna keep talking and talking to them until na maayos natin ang problema sa WPS. Pero when he went to the United States, parang binigyan siya ng parang pampalimot, no? Oh, well, you know what, China is a piece of, parang gano'n. At meron pa lumalabas dahil nakikipag-deal ka raw because yung mga asset nyo sa United States, di ba? So, dito pala mga chum, you can tell na hindi natin alam kung talagang concern sa inyo ang presidente ito. Well, sabi nila, he's not the president, he's just the first gentleman. So, we don't know. And it's really sad kasi ganito ang nangyayari sa Pilipinas. Akala natin nung una, it's gonna be continuous, no? Akala natin pag upo nito si BBM, wala lang, normal, tuloy ang progreso, improvement, you know? Wala. Yung pala, kaya siya uupo para magpasabog. Anyway, napansin ko rin po dito sa isang reporter, sa ibang reporter niya, na parang lahat sisi kay Tatay Digong. But anyway, panoorin po natin to. And I'm sure you guys watch it. Let's just react on it. Okay? Here we go. Already reiterated the position of the Philippines regarding the ICC. Yes. And so, sir, I raised the issue of the Philippines advocating for an international rules-based order. We're pushing for it when we are resisting Beijing's aggressive actions against the Philippines in the West Philippine Sea. But we are opting out of the Rome Statute when an adverse case has been lodged against us. So, sir, is the rules-based order only applicable to the Philippines when it's convenient for us? What is the rule about the ICC? When do they adopt jurisdiction? They adopt jurisdiction in a country, or they have jurisdiction in a country when no judicial system is working, is functioning, no police no police force is functioning. O sana nanonood si Trillanes, di ba? Si Trillanes na bugok. Huh? May pasalit-salita pa siya kung In other words, that probably there's war, and none of these issues about
about war crimes and all of these are being attended to simply because the administration, especially in the judiciary, especially in law enforcement, are not functioning. That is the reason why we are saying we are well within the rules. It is their rule. It is the rule of ICC that they come in when there is no judiciary. They come in when there is no police force. We have a judiciary. The Chief Justice, the former Chief Justice, is sitting right here. He will explain to you how healthy and robust and Robust, eh, no? Di ba yun yung pro-pro ni, ano? Ni Tulpo? But anyway, the reason why I stopped is because, so, kumokontra siya sa ICC. And tama naman, no? Kung ang justice system ng Pilipinas ay hindi na maganda o magulo na, pwede pumasok ICC. But the thing is, we are not the member of ICC anymore. So, how can they do that? Now, I'm not sure. Maybe there's a law for the international na kahit hindi ka member, pero magulo na yung justice system mo, they can step up. Maybe. I'm not sure. I have to read that. But the thing is, since you are not the member of ICC, no matter what, kung masira ang justice system ng Pilipinas, hindi pa rin sila pwede pumasok. But these are just, parang reaction, parang opinion, di ba? Well, again, if I'm wrong, then I'm wrong. I'm sorry. Pero yun ang pagkakaintindi ko dahil hindi ka na member eh. No, parang sa mga Asian summit, gano'n, kung hindi ka naman member, kung may mangyari, bahala ka sa buhay mo, parang gano'n, di ba? So, ang akin, tama yung sinabi niya, pag ang justice system natin magulo, yung ICC na papasok. So, tama ba yung sinabi ni Ma'am Maharlika noon, last December daw, pumasok ang ICC sa Malacanang? Di ba? Yun ang ibig ko sabihin. So, parang magulo ka, di ba? Parang on and off. So, yun ang aking ibig ko sabihin. how active the judiciary is. The police force, I think, the same thing. So that is the reason. It is not. We are well within. We are well within international law when we take the position of not recognizing the jurisdiction of ICC in the Philippines. Exactly. One follow-up, sir. So if the ICC issues an arrest warrant against former President Duterte, will the Philippine government hand him over? Will we do what? Will the Philippine government hand him over if the ICC... We don't Dito pa lang, natatawa na ako, no? You can tell na talaga gigil tong reporter na to kay Tatay Digong. Sinabi na nga ng presidente, magandang justice system ng Pilipinas. Ayan si Bersamin, dati siyang former justice. Tanungin niyo siya, maganda. Robust nga, ika nga. Sabi. And then sabi niya, ICC, doon pa lang dapat, nung sinabi lang ni BBM na hindi nila i-acknowledge ang ICC, wag mo na tanungin. Kasi kahit na kasual ng ICC si Tatay Digong, kung hindi naman ina-acknowledge ng Pilipinas, wala rin mangyayari. Pero itong babaeng to, pinipilit. It looks like it's set up, bro. recognize the warrant that they will send to us. So that's a no. That's a no. Thank you, sir. Regine? O yan, Trillanes no. Sabi kasi ni Trillanes, ganyan daw taon, huhuli na si Tatay Digong. Talagang bugok talaga yun. Hindi ko lang kung may gapak sa ulo na yung Trillanes na yun. Nasira na kasi laging talo. Kabato of the Washington Post, please. Good afternoon, Mr. President. Last week, you said that you were horrified at the prospect of a gentleman's agreement between former President Duterte and China. Wouldn't you be? Of course. I think we all should, right? And you said as well, Mr. President, that he should be held accountable. And since then, experts have said that any such Pilipino ka naman siguro. Accountable. Yun na agad ang sabihin mo. Accountable, Pambihira ka. agreement compromising PH sovereignty or territory would be a violation of not just the 2016 arbitral ruling, but Philippine law. So my question for you, sir, is how do you intend to hold former President Duterte accountable? Are there any actions being taken on this front? Mga tao to talagang halatang gigil. Gigil na gigil kay Tatay Digong. Oh my gosh. Ano na nangyari sa mga reporter sa Pilipinas? Meron yung puti sa likod, baka international. I'm not sure, pero it's really so funny and sad. Dahil meron tayo mga ganyan tao talaga. Tama nga si Ma'am Maharlika. Wala na. Social media na lang talaga. Well, we still have to find out what it is all about. Pati si BBM natatawa. We cannot. I've tried to get in touch with former officials of the previous administration who could possibly have been involved in these discussions. And I have to tell you, I haven't gotten a straight answer out of anyone. Now, one person says there's no agreement. Another says no, there was talk, but it's only status quo. No, there was. And another one will say there was an agreement. So I'll go back to the three questions that I asked when this subject came up. Number one, the first question I want answered is, was there an agreement in fact? Anyway, napag-usapan na po natin yan kanina. No? So let's go back. Yan. Mga chong, all I can say here is, ang conclusion natin dito, totoo ba talaga na walang kaalam-alam to si BBM sa sinasabi niyang secret deal na hindi naman?
it's only gentleman's deal o gentleman's agreement. Parang nag-usap lang sila. Walang papel. Nag-usap sila sa lalaki sa lalaki. Diba? Kasi si Tatay Digong may isang salita yan, tsaka hindi weak yan eh. No? At saka wala namang hinihinging ginto yan si Tatay Digong sa kay China eh. At saka wala namang siyang mga asset na kinuha nung araw ng tatay niya na ngayon gustong kunin na dahil siya na presidente. Mga chong, we just have to analyze properly and vigilant again na huwag tayo magpapaniwala agad. He talks, nag-a-answer siya sa mga question, then read between the lines ng kanya sinasabi. I-analyze nyo mabuti. Di ba? Kasi na-fake tayo sa mga salita ng mga tao eh. Na parang kaya-kaya kanila budol nga eh. Ika nga budol. Di ba? Nabubudol tayo sa mga ganyan. So, kailangan mag-ingat tayo. No? Kasi, ang nakakalungkot kasi, lalo sa Twitter na naman, na they're posting na, or they're tweeting na, pag binabasa mo sabi, what? Di ba? May masabi lang. No? At syempre, yung Twitter ngayon, dating dilawan, ngayon, pulawan. Di ba? Kasi bakit kayo? Tinitira lagi si Tatay Digong. Yeah, si Tatay Digong at saka si Vice President Sara. But it's okay. Alam naman ng 32 million Pilipino na hindi naman gano'n ang ating vice presidente. Ilan-ilan lang yan na tumitira kay Vice President. Wala yan. It's not really a big number. That's all I can say. Mga chong, we just hope and pray na lang na sana wag matuloy yung gera na to. And we just hope and pray also na sana ang ating mga kapwa Pilipino ay gumising na, no? At hindi naman sila lahat bangag, no? I'm pretty sure hindi lahat ng ganyan. And I'm pretty sure we don't want our country to be in chaos. Watch the Ukraine news. YouTube na lang daw Ukraine. Sa Israel, sa Gaza, 'di ba? Ngayon sa Iran, nagtitirahan na sila. So, think about it, no? Kapag nangyari yan sa atin sa Pilipinas, what's gonna happen? Do we have a nuclear missile? Meron ba tayong mga matitinding mga jets? Weapons? I'm not saying na geras kung gera, di ba? Pero, sana huwag na dumating sa ganun. Kawawa ang Pilipino. Gutom na nga. Pagod na nga. Mainit pa. Bibigyan mo pa ng gera. Katulad nga ng marami nagsasabing mga vloggers at saka matitinong vloggers na nagre-react din sa ganito. Yan sila budol, sila BBM. Pag nagkagera, lilipad yan. May passport yan sa USA. Kahit sa London, they can afford it. Pero paano yung mga Pilipino na walang ganun? Sila maiipit, sila ang mamamatay. Isipin nyo na mabuti yun. Diba? Yung mga may, sila tambalos-los, lilipad lang yan. Kahit Hong Kong, katulad na sa Tulpo, lilipad lang yan, Hong Kong. Oh. Because they have or they can afford it. Paano kayong mga Pilipino na nagtatrabaho lang sa Pilipinas? Anong gagawin nyo? Titigil na lang kayo hanggang sumabog. Diba? I'm not a pro-USA or pro-China. I wanna be neutral. Peace. Walang kaaway. Huwag makialam sa kaso ng iba. Marites ka na lang pwede. Pero yung makikilam ka pa sa gulo ng iba, yun ang mahirap. Usually, pag nagsusuntukan ng dalawa, di ba? Yung umaawat ang talaga nasasaktan. Yun ang mangyayari sa Pilipinas. Taga-awat sana, pero may kinampihan ka, ikaw ang tinamaan. Mga chong, kayo na po ang busga. Mag-comment kayo, and then let me know what can you say about what's going on. At syempre, sa interview nitong mga to, ni Tatay Digong at saka ni President BBM, you can comment on that. Okay? Alright. Hanggang dito na lang po tayo at abangan nyo po ulit ang ating susunod na vlog, and this is about yung ating Vice Presidente. Okay? Alright, thank you very much, and then God bless. And again, sabi nga ni Vice President Sara, ayan, mahalin natin ang Pilipinas po. Dapat talaga. At katulad sinabi niya, unahin din natin tulungan. Salamat po.